Sinangla po nila, kami po ang tumupos. Wala naman siya ibinibigay na perang gano'n. Ibalik niya yung hindi sa kanya. Kasi alam niya sa amin yun. Nanay Stella, ano po ang inyong reklamo? Kaya po dumulog ako para yung pera ko po mabalik sa akin. Ano ang kwento tungkol sa perang ito? Nasaan po ito? At doon po sa lupa, yun po ay sinangla po nila, kami po ang tumupos. Sa halaga pong 30 mil na sangla nila. Tapos po, tinubos namin ng 60,000. Kasi po, ilita na. Ang pinag-uusapan ho natin yung lote na ibinigay, inabilin ho sa inyo ng inyong tiyahin, si Tia Maria. Opo. Yung 50 square meters naman ay binili ng iyong kapatid na si Jeronimo sa inyong tiyahin. Opo. Ito'y isinanla niya sa isang nagangalang Raho. Opo. Naisanla po ito ng 30,000. Opo. Si Evelyn, ang asawa ng iyong kapatid, si Jeronimo, sinabi ho ba nila sa inyo na pakitubos muna? Opo. May usapan ho ba kayo na, kami ang tutubos, pero amin na yon, akin na yon? Opo, nung kapatid ko po. Wala hong usapan dyan. Pagkatapos ho noon, Nanay Stella, ano po ang nangyari? Nung natubos nyo na, Pinatira ko po yung anak ko. Tapos po, nakiusap po ngayon na yung kapatid ko na doon muna siya titira dahil wala silang matitirahan. pagkatapos, ano po ang nangyari? Nagkaroon po ng hindi pagkakaunawa ng anak ko at saka yung kapatid ko. Napunta po kami sa barangay para walang gulo. Pinaalis ko po yung anak ko. Umupa sila ng bahay po. Ang natira ho doon ay sino? Si Jeronimo po. Wala pa ho doon ang kanyang pamilya? Wala pa po. Okay. Balikan lamang ho natin dahil hindi ho huminto doon sa inyong pagbayad ng 60,000. Ayon sa kwento ay nabili niyo ito? Binili po nung bayaw ko. Kapatid ng iyong asawa. Opo. Bago pinagbili po sa asawa ko. Paano niya pagbibili yun, wala pa sa pangalan ng kapatid mong sinasabi mo? Sandali po. So, tinubos ng 60,000. Tapos, paano napunta doon sa bilihan? Kasi po, sila po nakiusap sa amin na diretso bilihan po. So, nakiusap si Jeronimo sa inyo na bilhin nyo na lamang itong property. So, magkano ibinenta po ang 150,000. binayaran nyo ho si Jeronimo? Nagdagdag ho kayo ng 90,000. 90,000. So, lahat-lahat ay 150,000. Si Luisito, ang kapatid ng iyong asawa. Siya po ang nagbigay ng pera. At naibigay itong pera kay Jeronimo. Opo. Paano ho napunta sa inyo mula kay Luisito yung property? Kasi po, yung Luisito, nangailangan ng pera po. Kasi nakasakit din po siya. Walang-wala na din po Si siya. Luisito. Pera. Paano napasok ko dito sa kwentong ito sa Evelyn? Nagpunta po ako ng Marikina. Nagtrabaho po kami doon mag-asawa. Hindi ko po alam na naroon na pala yung Evelyn at yung anak niyang isa. Hindi kami umaalis ng bahay, nakapirme kami doon. So, paano po napunta dito sa barangayan, sa Sigalot? Ano ho ang nangyari? Kinausap po namin ng maayos. Sila po ang ayaw. Sabi po namin, pwedeng kunin na namin yan kasi kailangan namin ng pera. Napunta po kami sa barangay. Di tinawag po kami 3 beses. Yung pong barangay captain namin noon, sinabi po kay Evelyn na humingi ka na lang ng tulong sa kanila kasi okay naman yung kanilang papeles. Siya po ang may sabing ayaw. Ayaw niya. Binili niyo ang lugar. Alam ho ba ito ng iyong kapatid? Alam ho ba ito ni Evelyn? Itong mga transaksyon na ito? Opo, Hindi siya po wala ang ko kami alam dyan sa middle. bentahan nila. Sino? Si Evelyn? Mula sa Sanla? Nung tinutubos po namin, siya po natawag sa asawa ko. Sabi ko nga po sa asawa ko, huwag mong pansinin yan. Hayaan mo yung mailit. Dahil alam ko na ugali ng mga yan. Alam ko pong magkakaproblema.
Pero magkakilala ho kayo ni Evelyn. Hindi po. Tunay pong asawa nung Jeronimo ang kaibigan ko. Hindi po kasal si Evelyn at saka si Jeronimo. Si Jeronimo, ang iyong kapatid ay may asawa at may anak ho doon. Isa po. Dito kay Evelyn, ang kanilang anak ay... 3. Okay, may pinatayo ng mga improvements, siyang nagbabayad ng amilyar. Kami po ang nagbabayad ng amin. So hindi si Evelyn ang nagbabayad. Ako ang nagbabayad. Ay, naku. Isang beses ka lang nagbayad nung sinampa mo ako ng kaso. Paano yung mga improvements na kanyang ginawa doon sa kanilang bahay? Siya lang po ang nagpasya noon. Hindi po pinapaalam sa amin. Alam ba ni Evelyn na kayo ang may-ari ng lupa? Alam po niya. Kayo ang may-ari ng bahay? Opo, alam po niya. Ano po ang nais niyong mangyari dito? Gusto ko lang pong mabalik yung para sa akin. Kasi po, katulad ko ngayon, PWD po ako. Wala po akong kakayan na magtrabaho na, pati po asawa ko. May maintenance po kami. Tapos po yung anak ko, nagdadialysis 3 beses po sa 1 linggo. Tapos po, yung anak kong si Joan, factory worker lang po. Hindi po makakumpleto ng isang kensena sa 1 buwan. Saan po ako kukuha ng pera? Pang-gastos namin sa araw-araw. Dahil balak niyo ho ibenta ito? Yun po sana yung aming balak. Meron ho ba kayong katibayan na binili niyo na po ang lupa kay Luisito? Opo. Pero para kay Evelyn, hindi niya kinikilala yon, kinikilala niya yon. Hindi po. Nakikinig ho sa ating pag-uusap ngayon si Evelyn. Ano ang nais niyo pong sabihin, Nanay Estela? Ibalik niya yung hindi sa kanya. Kasi alam niya sa amin yun. Lahat naman naangkin mo yung patilo mong bahay eh. Ano po ang inyong dasal? Sana matapos po to. Sana matapos na ang gulong ito. Evelyn, narinig mo ang kwento ni Nanay Estela. Ikwento mo sa amin ang iyong side at kami makikinig. Nag-umpisa ho yan, namatay na yung mister ko. Yung kapatid Si niya. Jeronimo. Oho. Doon niya kami pinapaalis sa pilit sa bahay. Pinakita kung ano-ano mga papel. Nagbaranggayan kami. Hindi naman kami anuhan na ng barangay. Paulit-ulit na. Sabi nga, hindi na namin kung gusto niyo isampay niyo na sa korte. O siya, sabi ko, kortehin mo. Ako, dahil hindi kami basta aalis dito, ba't naman kami basta aalis dito? Yun, nagkortehan naman ho kami. Yung awa ng Diyos, yung na-dismissal naman ho kami. Puro kasinungalingan lang ang sinasabi mo. Hindi totoo. Kinasuhan niya ako ng falsification, public document. Awa ho ng Diyos, yan, na-dismiss ho yun ng piskal. Kasi wala naman ho akong pinipeking papel. O, tapos awa din ho ng Diyos, itong civil, na-dismiss din ho niya. 2 kinis niya sa akin kasi wala naman siya ibinibigay na perang ganun. Halaga, nasa loob ho kami, nasa detaining ho kami mag-asawa ng panahon na yon. Paano niya kami mabibigyan? Ano namin yung perang yun? Hindi ka naman pinagkatiwalaan ng asawa mo na kumuha. Siya mismo ang kumukuha. Detainee ho kayo, ibig sabihin wala ho kayo doon sa lugar. Oo, yung pirma, nung mga panahon na ito. yun. 2008 ho yata, 7. Patawarin niyo po ako, kayo'y nakakulong dahil? Dahil yung asawa ko ho, napasama sa mga barkada, sa drugs. Ako kasama ako sa tricycle ng mister ko. Pati ko napasama tuloy. So habang kayo nakadetain, itong mga bilihan, ang sinasabi ay nagaganap? Oo, yun daw. So ang sinasabi mo ay hindi pwedeng mangyari yan dahil kayo nasa loob ng kulungan. Oo. Tapos sasabihin niya, binigyan ng pera. Wala kami na pera. Pero nandun na tayo sa sanla. Alam niyo yan, nakasanla ang lupa, isinanla ng iyong asawa sa isang taong nagngangalang Raho. Oo, hindi ko alam ang pulong nila. Binigyan siya ng Sinungaling ka, ikaw ang tumatawag eh. Na tubusin daw. Pero kayo ho ang nagmi-middle person, sabi niya. Kayo pa ho ang tumatawag nung... Hindi ho totoo yun. Paano kami tatawag na sa detaining ho kami? Gaano ho kayo katagal doon sa... 6 years ho.
Hindi ko kilala yung Luisito na yun. Ito daw ho ay kapatid ng kanyang asawa. Hindi ko kilala yung mulat sa... So wala ho kayong nakakadil na Luisito. Wala ho. So, pero alam niyo po na ito'y nabayaran sa pagkakasanla. Ito'y natubos kay Raho. Binigyan siya ng pahintulot na tubusin. Sinong nagbigay ng pahintulot? Yung Jeronimo. At ayon kay Nanay Estela, tinubos nila ng 60,000. Hindi ko lang ho alam kung ano ang pulong nila sa perang yung kung saan galing o ano man, hindi ko alam. Or kung ano ang kanilang pinagkaisahan. Kasi natuloy daw ho ito sa tuluyan ng pagbibenta kay Luisito nung lupa. Nagdagdag ng 90,000 at naging 150,000. Hindi ko Na binili nila mula kay Luisito, kaya naging kanila ang property na ito. Paano ibebenta ni Luisito sa kanila? Wala pa sa pangalan ni Luisito. Pwede ba ibenta yung gano'n? Na kaninong pangalan sa iyong Nasa pagkakataon? amin pa rin ho. Hanggang ngayon. Oho. Sa papel ba, kayo ni Jeronimo ang may-ari? Oho. Kayong dalawa ang Oo. may-ari ng lupain. Oho. Kami ho nagbabayad ng tax niya mulat sa pool. Sabi ni Nanay Estela, siya ang nagbabayad ng amilyar. sinungaling. Narinig niyo ho yan? Oo, narinig ko ho. Nagbayad lang ho siya ng tax noong hinabla niya ako. Katunayan na siya nagbabayad. Kahit magbayad siya, ako nakapangalan doon. So ilang taong kayong nagbabayad ng amilyar? Mulat sa pool naman ho. So noong taon na siya ang nagbayad, hindi ka na nagbayad? Bayad na eh. Aha. Kasi nga, ebidensya niya noon siya yung nagbabayad. Inunahan niya ako magbayad sa ano. Totoo ho ba na kayo'y nagpapaayos ng bahay at halos natatakpan na ang kanilang bintana? Yo, matagal na hong panahon yun, yung binilagyan ko lang ng privacy, yung pinakabakot daan. Ganyan ka talaga. Yun ho, giba na nakagayon na, puro anay na. Pinatibay ko lang ho sa manugang ko. Ayun, nagwala na naman, sinugod na naman ako, pinagmumura na naman ako. Sabi ko, ito naman hindi ko naman inaangkin dahil kasama to ng malaking bahay. Pansamantala habang wala pang alimbawa ibenta niyo yan. O pag binenta niyo, hindi tatanggalin ko. Meron ba kayong pader sa pagitan? Pader lang ang pagitan namin ng bahay. Isang lupa ho kasi yan. Hindi po ba? 100 square meters doon, kayo naman ay nasa 50. So habang nakikinig ka kanina sa kwento ni Nanay Estela, ano ang naglalaro ho sa inyong isipan? Siyempre ho, alam ko naman yung mulat sa pool na pangyayari. Alam ko ang totoo. Sinungaling din siya. Sinungaling siya. Pinalalabas mo lagi akong sinungaling. Lahat kami nangangailangan ng pera, pero hindi dahilan yung pagkakasakit. Wala. Ako rin eh. Biyuda din ako. Pareho naman kami wala't wala eh. Ano ang nais mong marinig niya ngayon dahil siya'y nakikinig? Ang gusto ko nga ho, ibigyan niya ako ng katahimikan. Grabe ka. Tatanda na. Bahala ng Diyos sa kanya. Wala siyang awa sa akin. Sa aming mag-iina. Evelyn, maraming salamat. Mamaya tayo mag-uusap-usap kasama si Kuya Alan at Ate Pia. Maraming salamat. Thank you po.